Una sa lahat, Kuya Dax, salamat sa pagbibigay ng boses para sa mga taong kagaya ko na matagal nang gustong magsalita pero walang mapagsabihan. Kung sakali mang mapili mong basahin to sa channel mo, ay itago niyo lang ako sa pangalang Bert. Sa dami ng taon kong itinago ang sarili ko, ngayon ko lang talaga nasubukang maging totoo kahit sa surat lang na ito. 36 na ako sa ngayon. May asawa at 2 anak. Kung titingnan mo ako sa panlabas, lalaking lalaki po ako. May maayos na trabaho, may bahay para sa pamilya ko, at may sasakyan. Pero kung sisilipin mo kung ano ang laman ng dibdib ko, ibang-iba sa ipinoportray ko sa pagkatao. Lumaki ako sa isang pamilyang konserbatibo, lalong-lalo na sa part ng tatay ko. Sa amin kasi ay bawal ang lalamya-lamya o sa madaling salita, ang pagiging bakla. Parang sakit siya na kailangang gamutin o kasalanan na kailangang itago. Bata pa lang ako, alam ko na at nararamdaman ko na iba na ako. Pero pinilit kong baguhin ang sarili ko dahil takot akong madismaya sila. Ang pinakamasakit pa rito, hindi ko sila masisisi. Dahil ganun silang pinalaki. Kaya ganun din nila ako pinalaki. Noong nasa 20s na ako, ipinagkasundo ako sa anak ng kumpare ng tatay ko na tawagin na lang natin sa pangalang Leia. Mabait naman si Leia, maalaga, marunong sa buhay. Hindi siya naging malaking problema sa akin kasi ramdam ko naman na parang tutol din siya sa arrangement na nangyari sa amin. Sa totoo lang, sinubukan ko naman talaga na mahalin siya. Pero hindi talaga, Kuya Dax. Ni minsan hindi ko talaga siya minahal. Hindi naman dahil sa may mali sa kanya, kundi dahil hindi talaga siya ang hinahanap ng puso ko. Pero pinakasalan ko pa rin siya kasi gusto kong ipakita sa pamilya ko na lalaking lalaki talaga ako. Gusto ko rin namang magkaanak, hindi dahil gusto kong maging ama, kundi dahil kailangan ko ng ebidensyang hindi ako bakla. Nagbunga naman ang pagsasama namin ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Sila ang minahal ko ng totoo. Sila ang rason kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay. Pero habang tumatagal, aminin ko, napansin ko ang sarili kong napapagod na rin. Parang araw-araw gumigising ako na may suot na maskara pagkaharap sila. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi, kapag pareho ng tulog ang mga bata at ang asawa ko. Doon ako nag-iisip. At yun din ang pinaka nagpaparealize sa akin na malungkot ako dahil hindi ako nagpapakatotoo. Na ako mag-isa lang sa mga dinadala ko. At wala akong mapaglabasan ng totoo kong nararamdaman. Kaya nung inoferan ako ng trabaho sa abroad, isang trabaho sa may parting Europa, hindi ako nagdalawang isip. Ang dahilan ko, mas malaki ang kikitain ko para sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, Kuya Dax, gusto ko lang makalayo. Gusto kong makita kung anong klaseng buhay meron sa labas ng mga mata ng pamilya ko. Kung may space ba para sa mga taong tulad ko. Nang makalapag ako sa airport, ramdam ko kagad yung bigat sa dibdib ko na parang unti-unting nababawasan. Walang nakakakilala sa akin. Walang pamilyang magbabantay sa bawat kilos ko. Walang tatay na laging nakatitig na parang laging naghihintay ng pagkakamali ko. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong pwede akong maging malaya. Sa una mahirap, aminin ko. Mahirap kasi iba ang klima, iba ang kultura. Para sa akin lahat bago. Wala akong makausap pagkatapos ng trabaho. Uwi ako sa maliit kong apartment, kakain ng instant noodles, tapos tititig na lang sa kisame habang nagmumuni-muni.
Pero kahit ganon, may kakaibang katahimikan akong nararamdaman. Walang tanong, walang pressure. At sa gitna ng katahimikan na yon, doon ko lang napapakinggan ang sarili ko, ang tibok ng puso ko. Lumipas ang ilang linggo, naging routine na lang ang lahat ng ginagawa ko. Gigising sa umaga, papasok sa trabaho, tapos uuwi after ng trabaho. Pero kahit paulit-ulit, hindi ko na siya kinaiinisan. Mas gusto ko nga ito kaysa gigising ako at tutulog na puno ng pagpapanggap. Doon ko rin napansin ang unti-unting pagbabago sa katawan at isip ko. Parang bumabagal ang takbo ng oras, pero hindi ako na-stress. Mas naging maalaga ako sa sarili ko. Nagka-oras ako para mag-exercise, magluto ng simpleng ulam, at magbasa ng mga artikulo tungkol sa mga taong kagaya ko. Unti-unting binuo ko ang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang itinatago. Pero syempre, hindi lahat ng oras masaya ako. May mga gabi pa rin binabalikan ko ang alaala ng mga anak ko. Birthday ng bunso ko noon, wala ako. Tinitingnan ko lang ang mga litrato nila sa group chat habang tumutulo ang luha ko dahil namimiss ko sila. Gusto kong lumipad pa uwi sa Pinas. Pero alam kong kung babalik ako, hindi na ako makakaalis uli. May mga kasama na akong Pinoy sa trabaho, karamihan mga lalaki. Hindi ako nakikisama masyado baka kasi mahalata nila ako. Okay na ako sa tahimik kong mundo. Hanggang sa may isang dumating na bago sa opisina namin. Ibang-iba siya kasi napaka-approachable niya. Laging may baon na kung ano-ano at mahilig siya magbiro sa mga katrabaho niya. Siya ang joker sa trabaho namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Cholo. 30 anyos na siya. Tisoy at parang laging malinis at fresh. Matangkad siya o dahil sa lahi nga nila ay talaga matatangkad. Yung katawan niya katamtaman lang. May accent siya kapag nagsasalita ng English, pero ang boses niya, malumanay. Pumasok siya sa opisina namin parang wala lang. Basta biglang may bagong table sa tabi ko, tapos may lalaking palangiti na tumabi sa akin kinabukasan. Ako naman ay nung unay umiiwas, gaya ng nakasanayan. Ayokong mapalapit sa kahit kanino pa. Pero si Cholo, persistent. Yung tipong hindi mo mamamalaya na napapalapit ka na pala sa kanya. Minsan, binibigyan niya ako ng tsokolate. Tapos kinabukasan, kape naman. Nung una akala ko, binibigyan niya lahat ng kaopisina namin. Pero napansin ko, ako lang pala ang laging may ganon. Sa pantry naman ay minsan sabay kaming kumain. Tapos bigla niya akong tatanungin na bakit ang tahimik ko daw. Parang laging may malalim na iniisip. Pero syempre yung mga tanong na yan ay English Kuya Dax ah. Hindi ko naman siya sinasagot sa mga tanong niya. Nginingitian ko lang siya pero ang totoo, ang lalim talaga ng iniisip ko nun. At ang iniisip ko, bakit ganun siya sa akin? Nagsimula na nga akong masabik pumasok sa trabaho. Kahit puyat, kahit pagod. Basta makita ko lang siyang papalapit. Parang gumagaan yung araw ko. Isang gabi naiwang kaming dalawa na nag-OT. Doon ko siya unang nakitang seryoso. Tahimik lang siya habang nagtatype. Tapos bigla siyang napatingin sa akin. Wala yung salita pero ang tagal ng tingin niya sa akin. Para bang sinasabi ng mata niya na, alam ko kung ano ka. Kinabukasan hindi siya pumasok. At sa araw na yon ay parang wala akong gana magtrabaho. Pakiramdam ko na wala sa flow ang buong opisina. Parang may kulang. Sa loob-loob ko, inaabangan ko kung pumasok siya. At nung bumalik nga siya kinabukasan, parang gusto kong mag-celebrate. Ewan ko ba, siguro dahil ilang taon na akong hindi nasabik sa presensya ng isang tao. Lumapit siya sa akin nung tanghali tapos bigla siya nagtanong kung pwede raw ba akong sabayan kumain sa pantry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumayag naman ako kagad. Mula nga nun ay naging parang routine namin ang pagkain ng sabay. Minsan sa tapat lang ng building,
Minsan sa 7-Eleven. Take out tapos kakain sa rooftop ng accommodation nila. Simple lang iyon pero para sa akin ay kakaiba iyon. Yung tipong hindi mo kailangan magsalita buong oras para maramdaman mong may connection kayong dalawa. Isa sa mga gabing nagkukwentuhan kami tungkol sa paborito naming pagkain. Tapos sa simpleng tanong niya kung may asawa at anak na ako, parang may tinik na biglang sumabit sa lalamunan ko. Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Pero sa huli, inamin ko ang totoo. Ang sabi ko ay may asawa at 2 anak na ako sa Pilipinas. Wala siyang naging reaksyon sa sinabi ko pero parang ang pagtitig niya sa akin, para niyang sinasabi na okay lang yan. Walang nagbabago. Minsan sabay kaming naglalakad pa uwi galing trabaho. Malamig ang hangin. Tahimik ang gabi. At sa gitna ng ilaw sa kalsada, nagtanong siya kung mahirap bang mamuhay ng malayo sa pamilya. Natahimik ako. Kasi totoo naman, mahirap. Pero sa isip ko, minsan mas mahirap yung kasama mo nga sila, pero hindi mo naman sila kayang mahalin sa paraang totoo. Isang gabi birthday ko nun, wala akong sinabihan. Tahimik lang ako buong araw. Pero pag uwi ko sa kwarto, may nag-iwan ng maliit na box sa pintuan. May tsokolate sa loob at isang sticky note na may nakasulat na, "Happy birthday. Enjoy your day. Don't forget yourself. You still have time to celebrate." Walang nakasulat na pangalan, pero alam kong siya yon dahil sa kilala ko ang handwritten niya. Doon ko tuluyang naramdaman yung klaseng atensyon na gusto kong maranasan na hindi ko nakikita na magmumula sa asawa ko. Isang gabi ay tinamaan ako ng matinding pagod sa trabaho. Wala akong ganang kumain. Ang dami ko ring iniisip na mga oras na yon. Doon ko na-realize, ang dami ko palang ginawang pagpapanggap sa sarili, sa nakaraan, sa pamilya ko, at kahit sa bagong nararamdaman ko. Nasa loob ako ng kwarto ko, nakahiga, nakapatay ang ilaw. Pero bigla siyang nag-chat kung okay lang daw ba na dumaan siya. Hindi raw kasi siya mapakali. Hindi ko alam kung bakit pero hinayaan ko siya. Pinayagan ko siyang dumaan sa apartment na tinutuluyan ko. Pagpasok pa lang niya sa apartment ko, umupo lang siya sa gilid ng kama. Nasa paanan ko siya. Tahimik lang, tapos dahan-dahan niyang hinawakan yung binti ko. Nung inabot niya ang kamay ko, hindi ko na yun tinanggihan. At sa unang beses, hinayaan kong hawakan niya ako. Tapos hinalikan niya ang likod ng kamay ko na parang sinasabi na, okay lang, safe ka. Tapos dahan-dahan siyang humiga sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Dumaan ang gabi nang magkadikit ang balat naming dalawa. Walang salitang lumalabas sa bibig namin. Pero alam kong pareho naming naramdaman na may isang bagay na nawala sa pagitan namin. Yung pader na pilit kong itinatayo para sa sarili ko. Sa gabing yun naramdaman kong buo ako. Ramdam ko sa bawat haplos niya. Sa bawat paghinga namin na magkasabay. Na hindi lang katawan ang gustong hawakan, kundi pati yung buong pagkatao ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, Kuya Dax, hindi ako nahiya sa sarili ko habang may ibang nakayakap sa akin. Simula ng gabing yun, hindi na ako nakatulog sa parehong paraan. Hindi na rin ako bumangon sa umaga na walang iniisip na, kumusta na kaya siya? Hindi ko man direktang masabi, pero sa puso ko, alam kong hindi nilang basta-basta kasamahan sa trabaho si Cholo. Habang tumatagal parang hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang nararamdaman ko. Gabi-gabi ko na siyang iniisip. Dahil sa kung paano niya ipinaramdam na kahit ganito ako, may taong kayang tumanggap sa akin. Mahal ko na siya. Kuya Dax, natakot akong aminin sa sarili ko. Lalo na sa edad kong to at sa dami ng responsibilidad ko bilang ama.
Pero dumating na ako sa puntong hindi ko na kaya magsinungaling. Mahirap maging ama na hindi masaya. Mahirap magmahal ng mga anak mo habang galit ka sa sarili mo. At sa simpleng pagkumpisal na yun sa sarili ko, parang may natanggal na mabigat sa dibdib ko. Oo, mahal ko ang mga anak ko. Pero iba yung pagmamahal na to. Ito yung klase ng pagmamahal na gusto mong panghawakan kasi dito mo lang nahanap ang kapayapaan at kaligayahan. Mula nga noon ay mas naging open ako kay Cholo. Mas madalas ko siyang kinakausap tungkol sa buhay ko, tungkol sa mga anak ko. Pati yung takot kong hindi nila ako matanggap. Ramdam ko sa mga mata niya na hindi niya ako iniwan kahit kailan. Pero habang lumalalim ang lahat sa amin, kasabay din ng paglapit ng katotohanan. Pa-expire na ang kontrata ko at hindi na ito ma-extend pa. Isang umaga paggising ko, may ilang missed call sa messenger ko mula sa Pilipinas, galing sa asawa ko. Tapos sumunod na dumating yung mga messages. Nasa ospital daw ang panganay kong anak. Na-aksidente sa school. Nadulas raw sa hagdan at nabagok ang ulo. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig sa nabasa ko. Hindi ko na natapos ang almusal ko. Hindi ko na rin maalala kung paano ako nakarating sa trabaho ng araw na yon. Naghalo-halo ang lahat ng guilt, kaba at panik. Habang binabasa ko pa ulit-ulit ang mga mensahe, tumitimo sa isip ko kung anong klaseng ama ba ako. Andito ako sa malayong lugar habang ang anak ko nasa ospital. At dapat nasa tabi niya ako. Ako dapat yung unang tumakbo sa ER. Pero hindi. Dahil pinili kong lumayo. Dahil pinili kong sundin yung bahagi ng sarili ko na matagal ko nang itinatago. Tinawagan ko kagad si Mrs. Maayos na raw ang bata. Naagapan na daw kaya safe na daw ang anak ko. Pero kailangan ko daw umuwi. Hindi lang para sa bata kundi para harapin ang responsibilidad ko. Panahon na raw para magpakaama ko. Pa-expire na rin naman daw ang kontrata ko. Alam din nila na hindi na ako pwedeng mag-renew. Tapos nang nangyari ang aksidente pa, para bang mas lalong ipinamukha sa akin na hindi ako pwedeng tumakbo sa responsibilidad ko na habang buhay. Pumasok si Cholo sa kwarto ko kinagabihan. Tinignan niya ako, pero hindi ko kayang matingnan siya pabalik. Hindi ko kayang sabihin kagad ang totoo. Ayaw kong makita kung paano siya masasaktan pag nalaman niyang ang bala ko. Pero alam niyang may mali. At sa mga sandaling iyon, dun ko na-realize na kahit anong iwas ko, darating talaga ang araw na kailangan kong pumili. Mahal ko ang mga anak ko, pero mahal ko rin si Cholo. At paano ba ako mamimili kung sa pagpili ng isa, automatiko nang sinaktan yung isa pa? Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon, Kuya Dax. Tahimik lang kami sa kama, pero magkahawak ang kamay namin. Hindi kami nag-uusap pero alam kong pareho kaming natatakot. Hindi ko na kayang palipasin pa ang araw na may itinatago ako kay Cholo. Hindi na ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil sa bawat titig niya, pakiramdam ko tinataga ko siya nang hindi niya alam. Kaya isang gabi habang magkasama kami sa maliit niyang kwarto, nagdesisyon akong sabihin na ang totoo. Nakahiga siya at nakatalikod sa akin. Pero alam kong gising pa siya. Huminga muna ako ng malalim. At ipinagtapat ko na sa kanya ang totoo. Sinabi kong lahat. Tungkol sa anak kong na-aksidente. Tungkol sa kontrata kong hindi na pwedeng i-renew. At tungkol sa pag-uwi ko. Wala kagad siyang naging reaksyon sa sinabi ko. Tapos sumarap siya sa akin. At dun ko lang nakita ang mga mata niyang punong-puno ng lungkot. Sa tingin pa lang, ramdam kong nasasaktan siya. Hindi ko na napigilan at ako ang unang umiyak kasi habang nilalabas ko ang lahat ng kinikimkim ko, doon ko na rin inamin sa kanya na mahal ko siya, na hindi ko alam kung paano ko mabubuhay sa Pilipinas na hindi ko siya kasama. Pero hindi ko rin kayang iwan ang mga anak ko. Dagdag ko pa,
Hindi ko siya pinapasok sa buhay ko para lang pasayahin ako ng sandali. Dumating siya nung panahong hindi ko nakilala ang sarili ko. At dahil sa kanya, doon ko lang nahanap ang lakas ng loob na tanggapin kung sino ako. Pero kailangan kong bumalik sa mundong sinisikil ako. Sa mundong ipinanganak ako. Pero kailanman ay hindi naging tahanan. At doon, Kuya Dax, ay nangyari ang huling sandali namin. Hindi ko na ikikwento sa masyadong detalyado. Pero yung sandaling yun ang pinakatotoo sa lahat. Pero pinakamalungkot. Dahil sa gabing iyon, alam naming wala nang susunod pa. Pag-alis ko kinabukasan, niyakap lang niya ako ng mahigpit sa airport. Walang luha sa mata, pero ramdam ko yung sakit. Hindi ako lumingon habang papasakay ng eroplano kasi alam kong kapag lumingon ako, mas lalo lang magiging masakit ang lahat. Paglapag ko pa lang sa airport ng Pilipinas, ramdam ko na kagad yung bigat sa dibdib ko. Pabulong ko pang sinabi na simula na naman ang pagpapanggap. Sinundo naman ako ng asawa kong si Leia. Hindi niya kasama ang mga anak namin. Ang sabi niya yung isa daw nasa school at yung isa naman daw nagpapahinga sa bahay. Ngayong nandito na ulit ako sa Pilipinas, handa na ako magpakama sa mga anak ko. Pero ang magpakamister sa asawa ko, parang hindi ko na kaya pa. Pero pipilitin ko para sa mga anak ko. Kahit isakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan. Hindi ko talaga alam kung anong tamang gawin. Minsan inaakala ko, kaya ko nang tiisin ang lahat para sa pamilya ko. Pero sa bawat gabi, naramdaman ko yung kakulangan. Yung puwang na hindi mapunan kahit ng pagmamahal ng mga anak ko. Hindi ako ganap na ama. Hindi rin ako perpektong asawa. Isa lang akong tao na sinusubukang maging tama sa mata ng pamilya, ng tradisyon, at ng mundong lumaki ako. Pero sa loob ko, nahihirapan na ako. Minsan naiisip ko, sana pwede ako magsimula ulit, kahit mag-isa lang ako. Maghanap ng lugar kung saan pwedeng ipakita kung sino talaga ako. Hindi yung ipinipilit sa akin. Pero pagkatapos, nakikita ko ang mga mukha ng anak ko. Ang mga boses nila na tumatawag sa akin ng Papa. Alam ko may mga tao na hindi makakaintindi sa pinagdaraanan ko. Pero sana may makakaunawa. Paano ba ako makakahanap ng balanse sa dalawang mundo ko? Paano ko mapapanatili ang pagmamahal ko sa pamilya habang sinisikap kong mahalin at tanggapin ang sarili ko? Hindi ko gusto na mahusgahan ako. Gusto ko lang ng pangunawa at payo kung maaari kung anong desisyon ang dapat kong gawin para sa sarili ko, para sa mga anak ko, at para sa taong minahal ko sa malayo. Kung may makakarinig po nito, sana makatulong ang kwento ko para maintindihan nila ang hirap ng pagpili sa pagitan ng puso at ng obligasyon. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Happy Pride Month po sa lahat at Happy Father's Day sa mga ama at nagpapakaama na tulad ko. Ako si Bert at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.